So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo ba? Ayaw pa rin po talaga bitawan ni Sara Duterte yung mali-mali at pantangan niyang libro. Tingnan nyo mga kababayan, no? Ayaw niya pa rin bitawan. Hanggang ngayon mga kababayan, ngayon mismo, pinaglalaban pa rin po ni Sara Duterte yung libro niya pang sinto-sinto. Shucks! Gumawa ng libro pang sinto-sinto. Yak! Tingnan nyo tingnan, kahapon yata pinost ito, kahapon eh. Kahapon, sabi niya dito, Davao City Library and Information Center, visit Davao City. So ngayon mga babayan, ang libro po ni Sara Duterte po ay kinakalat niya ngayon sa Davao City. Gagago talaga, no? Di ba? Mga kababayan, napatunayan na po natin na yung libro po ni Sara Duterte po, pang sinto-sinto po yun. Di ba? Pangsira ulo po yung libro ni Sara Duterte. Pero ngayon, ayaw niya pa rin bitawan at tinuturo pa rin niya po sa mga bata. Sabi niya dito, masaya ako. O kung masaya ka, ako hindi. Masaya ako na mabisita ang isa sa pinagmamalaki nating lungsod na pinakabago at modernong Davao City Library and Information Center. Isa ito sa mga mahalagang proyekto natin sa Davao City na sinimulan noong tayo ay alkalde ng lungsod at natapos nung vice presidente ako. Oh, galing mo! Galing! Congratulations! Diba? Mahalaga ito para sa ating mga mag-aaral at kabataan dahil ito ang magpupuno ng literacy needs ng ating kabataan. Okay. So ngayon, kung nagtuturo ka ng literacy needs, kailangan turuan mo muna yung sarili mo. Ituro mo muna sa sarili mo kasi mukhang tatanga-tanga ka talaga, no? So ngayon, ito kita nyo, So yung pagdalo po ni Sara Duterte sa library po ng Davao City, so may mga bata. At tinuturo niya na naman po yung libro niyang Pansinto-Sinto. Saan ka nakakita naggagawa ka ng libro tapos yung audience mo, mga sinto-sinto? Tapos ipipilit mo sa mga normal na bata? Tignan mo, ano yan? Actually, may picture yan dito eh. Yan Naka pa siya, naka okay sign. Okay ba? Okay ba, mga uto-uto? Diba? Gago talaga, no? Diba? Okay ba? Niloloko ko kayo, okay ba? Walang yaka, nagtuturo ka ng mali sa mga bata, tapos okay ba? Gunggong alang yan na yan, no? Tignan niyo naman, no? Di ba, tuwan-tuwa pa siya, no? Tuwan-tuwa siya sa katangahan niya, no? Di ba? Gagawa na nga ng libro, mali pa, di ba? O yan, no? Ay, may tattoo pala siya, no? May tattoo pala si Sara. May tattoo pala siya sa braso, no? Ayan, no? So, malinaw mga kababayan, ang libro pong tinuturo ni Sara Duterte, yung libro niya. Uy, bitawan mo na yan. Uy, ang dami na nagsabi na mali yung libro mo, tinuturo mo pa rin. Walang yan to, no? So ngayon mga kababayan, no, ito merong author na may author po, no, isang author ang nagsabi, no, sabi dito, dapat maging maingat, book author give tips on writing for children. Kasi akala kasi ni Sara Duterte na pag ikaw po ay nagsulat po ng isang libro na pambata, madali lang gawin. Ang problema kasi, no, si Sara nagsulat, wala man lang nag-check. At tandaan natin mga kababayan, yung libro po ni Sara Duterte, hindi po ito dumaan ng DepEd. Hugas kamay po yung mga taga-DepEd ngayon sa kinalaman nila sa libro po ni Sara Duterte. Di ba? Sabi pa dito, Author Beverly Wico C. Actually, itong nung ni-research ko itong si Beverly Wico C, advocate siya ng mga copyrights at saka gumagawa rin po siya ng librong pambata. So nasita niya nga po si Sara Duterte na akala kasi ni Sara Duterte, ganun lang po kadali gumawa ng librong pambata. So marami kang dapat i-reconsider kapag gumagawa ka ng librong pambata. Di lang basta-basta gagawa ka ng libro, di ba? Na yan.
nabasa. Ayun na yun, okay. So ngayon mga kababayan, no, alam ko napanood nyo na itong video po na to. Siguro mga na-play ko na ata itong mga mga 2 beses na. Dito po pinakita po ni Raul Manuel kung ano po yung mga mali sa libro. So panoorin nyo to I asked the resource person to tell the name, pero baka hindi pa na-distinguish ano yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. The book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Kasama po dyan, dahon ng... Okay, tandaan nyo mga babayan, si Raul Manuel, ayoko sa kanya. At kasi, affiliated sa mga komunista si Raul Manuel. Kaya ayoko sa kanya. Pero wag po natin i-discredit si Raul Manuel na summa cum laude dito, di ba? Nung gumraduate ito ng summa cum laude, pagkakaalam ko eh. So, matalino to. Matalino si Raul Manuel. Yun nga lang yung affiliation niya, isa komunista. Pero, syempre, kung pag-usapan natin yung tungkol sa libro, paniniwalaan natin si Raul Manuel. Di ba? Pero regarding sa komunista, huwag natin paniwalaan. Yeah, continue. Banahaw, wala naman pong dahon ng banahaw, baka anahaw po yung tinutukoy. Yung word na sila, dapat po sina. Tapos yung walang awa, dapat nga may hyphen po yan. Tapos, Madam Chair, nakalagay din yung pugad daw ng kwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, sabi ng mga eksperto, ang owl's nest, hindi po ay nakapatong sa sanga. Nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa. Next, Madam Chair, this book is not child-friendly as per our writers kasi pag children's book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga, pati yung visuals, Madam Chair. So, yung illustrations are not cohesive, para yung elements pinatong lang sa background. Tapos, pinaganda mo para Raul Manuel eh. 'Di ba? Yung illustration po is pang sinto-sinto. Mukhang gawain po ata ng siraulo yung illustration. Tsaka yung kwento lalo. Low value ito for illustrations kasi, Madam Chair, kahit nga yung pangalan ng illustrators ay maliit compared dun sa pangalan ng author. Well, in fact, for a children's book, magkasing bigat po ang papel ng illustrator tsaka ng author. Also, Madam Chair, sa content, nag-i-impose po siya na kung paano dapat umastang isang kaibigan. But, Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag-impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Masaya lang dapat yung bata na binabasa yung libro. So, Madam Chair, this book, na pinopropose na pondohan, and actually ang topic na nga natin 2025 budget, gusto ng resource person we limit to the 2025 budget pero hindi pa rin sinasagot. O, di ba? So ito maputol ko lang, no. So nung hearing po ni Sara Duterte, no, sabi niya ang gusto niya lang daw pong sagutin ay yung budget sa 2025. Ito budget ng 2025 to, ayaw niya pa rin sagutin. Di ba? So gunggong talaga to, no. Hello po, Ma'am Joanna. Hello po. But this book, Madam Chair, will just contribute to the worsening of the learning crisis. Hindi po siya actually ay... Tingnan mo ang bigat, no? Sabi ni Raul Manuel, di ba, yung libro po ni Sara Duterte ay mas magiging worse pa ang education system pag pinilit ito sa mga bata. Grabe naman si Raul Manuel, grabe ka naman. Oh, di ba? Sabi ni Raul Manuel yun, pag yan inumpos mo sa mga bata yan, mas lalo pang magiging malala ang mga bata. So ngayon nga, ito sabi ni Raul Manuel, pero ginawa ni Sara Duterte, pinilit niya pa rin. Di ba, pinilit niya pa rin sa mga bata. Tingnan niyo naman, tinuro niya pa rin. Di ba, mali-mali na nga yung libro, tinuro mo pa din. Pinilit mo pa rin. Hello po, Ma'am Jocelyn Ayama. Hello po, no? Kaya, Madam Chair, before I end sa second round, kasi kanina meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about this representation. Madam Chair, kung okay lang naman yung mga libro at kung totoo pa kayo sinasabi about me, I would even suggest OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang libro pa ang Vice Presidente. Pwede pa nga may special edition tungkol sa kwento ng buhay ko. Pero given, Madam Chair, na hindi din talaga pumapasa sa standards ng pagsusulat ng libro. And I also think, Madam Chair, na throughout this hearing, hindi successfully na-defend yung budget ng Office of the Vice President. So ako, personally, I'm inclined na hindi natin i-terminate yung budget briefing for the Office of the Vice President. So yun na lang muna, Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Yes, Ayan na. Madam Vice President. Yes. The name of the editor of the book is Raul Manuel. Ako ba? Ewan ko lang kung nung nakakatawa doon, no? Pero ang point ko dito, mga kababayan, di ba? Kahit po na hindi po makakakuha ng budget si Sara Duterte dito po sa libro niyan to, ay ipipilit niya po ito. So, dyan po sa Team Replay, no? Kayo ba, papayag ba kayo na
ipamigay ni Sara Duterte sa mga anak ninyo? Itong libro ni Sara? Diba? Kasi yung mga kababayan, kapag naaprubahan po yung budget ni Sara Duterte, may hearing siya sa September 10, di ba? Tama, no? Sa September 10, 10 ba? September 10, no? Okay. Sa September 10 po kasi, meron pong hearing si Sara Duterte. Continuation po ng kanyang budget hearing. Kapag ito po ay pinayagan po ng Kongreso na bigyan po siya ng budget sa libro po na ito na 10 milyon, yung libro po ni Sara Duterte po na yan ay ikakalat po sa buong Pilipinas. At baka anak po natin or pamangkin or kaibigan, di ba? Anak ng kaibigan natin ang mabigyan po ng libro po na to. Di ba? So, sana wag. Di ba? So, yun mga kababayan. So, maraming salamat sa inyo lahat. So, dyan po sa 700 po nanonood po sa Facebook. And then, dyan po sa nanonood po sa 700 po nanonood sa YouTube. At dyan po sa nanonood po sa Facebook. Meron pong 10. So, yun. So, ano pong masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon? Okay? So, yun. So, pa-comment lang po sa baba. At kayo po ba, papayag ba kayo dito sa ginagawa ni Sara Duterte? Di ba? Ako naniniwala ako na sana wag siyang bigyan ng budget na gusto niya. Okay? So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod pa na video.